Alleluia, 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 Alleluia. Mabubuhay na totoo ang lahat ng mga tao nananalig kay Kristo. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, gayon may hindi kayo nanalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sino mang lumalapit sa akin, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinibigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsuupo muna tayong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Miyerkules po ngayon sa third week of Easter. At mula po sa Ebanghelyo, ipinaalam sa atin ng Nazareno kung ano ang nasa kalooban ng Ama. Ang sabi po niya, ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinibigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sa pagsasakatuparan po niya ng kalooban ng Ama, mga kapatid, ibinibigay po niya ang kanyang sarili para maging pagkain nating nagbibigay buhay. Kung inyong napansin, present tense ang ginamit natin, mga kapatid. Ibinibigay, hindi ibinigay. Paano po ba natin masasabing na-consume na nga natin ang tinapay ng buhay? O sumasa atin na siya? Unang-una po masasabi nga natin ito, na sumasa atin na siya. Dahil hindi po ito pangakong hinihintay na matutupad sa hinaharap, kundi realidad sa kasalukuyang tumutusto sa atin at nagbibigay lakas sa araw-araw. Ang banal na Eucharistia, ang bukal ng ating buhay na nagiging kaisa natin. Tandaan po nating halos pareho po ito sa kanya, mga kapatid. Eating and believing. Ginagamit po niya ito interchangeably. Sa pagsunod po natin sa Kanya, kinoconsume natin ang Kanyang buhay at inilalakip sa ating kabuuan. Kaya nga kinakain natin, mga kapatid, di ba?
Ganun din yung pagkain eh. Pagkain, di ba? Kapag kinain mo, mag-undergo yan ng proseso ng digestion hanggang sa yun mismong kinain mo ay maging bahagi ng iyong katawan. Ganon din siya, mga kapatid. Literal at symbolical. Okay. Nagiging kaisa natin. Tandaan po nating halos pareho nga ito sa kanya, no? Yung eating and believing. At ito po ay paraan niya ng pananahan sa atin dito ngayon. Sa pagsunod po natin sa Kanya at kinonsume natin siya, dito niya tayo niyayakap at inilalapit sa Kanyang puso. Kayo nang bahala kung you'll take it literally or symbolically. Dito niya tayo iniingatan sa Kanyang kalooban na parang beloved disciple, nakayakap sa Kanya, nakalapit sa Kanya. At kung tunay ngang nananahan na siya sa atin, ang buhay natin nagiging buhay ding Eucharistia. Pinagpipira-piraso at ipinamamahagi sa iba. Sa ganito lang pong paraan natin maiaalay ang ating sarili. Kung hahayaan po nating durugin ang ating pagkamakasarili para ihandog ang ating sarili. Bilang bahagi po ng katawan ni Kristo, siya po mismo ang sa pamamagitan natin ay napaghahati-hati at naibabahagi. Ang tinapay ng buhay na sa atin ay nagbibigay buhay. Tapos na mga kapatid ang ating pagninilay. Pero parang nabibitin ako doon sa sinasabing bilang bahagi ng katawan ni Kristo, siya po mismo ang sa pamamagitan natin na paghahati-hati at naibabahagi. Medyo i-expound natin ng kaunti mga kapatid. Kaya po tayo nasasabing mga buhay na Eucharistia ay kapag ang ating sarili ay naiaalay natin sa ating kapwa at sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabahabahagi nito. Nakita niyo po ba? Ipinamamahagi natin ang ating sarili. Siguro, para maintindihan natin ng praktikal, yung panahon natin, isang halimbawa, umaga, nandyan tayo sa misa, tanghali, nandun tayo sa baryo, o sa barangay pala, gumagabay sa mga BEC. Hapon, nagpa-practice tayo ng kanta para sa kapistahan. Pinaghahati-hati natin ang ating sarili, ang ating oras, ang ating lakas, ang ating panahon para sa paglilingkod sa Nazareno at sa kapwa. Pero dahil alam po natin na tayo ay kabahagi ng katawan ni Kristo, ang mismong ginagawa nating iyon, ang gumagawa ay ang Kristo, na pinaghahati-hati niya ang kanyang sarili para sa paglilingkod sa kapwa natin sa pamamagitan ng ating pagsugo ng ating paghayo natin sa paggawa natin ng ating kanya-kanyang mga ministries, mga charisms bilang bahagi ng katawan ni Kristo.
Ngayon po, ito ay nangyayari kapag nasubukan nating gawin ang ginawa niya. Primarily, ang pagdurog sa kanyang sarili para maipamahagi. Ganyan ang mangyayari mamaya, mga kapatid. Pag pipira-pirasuhin ang tinapay, ipamamahagi, kita nyo naman, hindi ko alam kung, hindi pa ako nakakakita ng pari na pagkatapos niyang pinagpira-piraso ang tinapay, isinusubo niyang lahat sa kanyang sarili. Wala pa naman. Ang nakikita ko, mga kapatid, at siguro yun din ang aking masasabi na ginagawa, pagkatapos niyang pagpira-pirasuhin ng tinapay, ipamamahagi niya yan. At kukuha ng kapiraso doon at yun ang ikukonsume niya. Isang napakalinaw na action parable, mga kapatid, hindi lang siguro action parable. Pag sa kasalukuyan, making present yung ginagawa ni Jesus. Dahil iyan naman talaga ang banal na Eucharistia. Hindi lang pag-aalaala, kundi pagsasakasalukuyan ng kanyang ginagawa. Kaya, yun ay napakasolemn na ginagawa. Nagdadasal ang pari habang pinagpipira-piraso ang tinapay. At sa pagpipira-pirasong iyon, saka lamang maipamamahagi sa kapwa, mga kapatid. Para ding yung wine, yung iniinom, kaya lang hindi kasya sa atin, dahil napakarami natin, kapraso lang ang ating wine, kami na lang ang uminom. Bago po yun maging wine, nililigis, pinipiga, dinudurog, hanggang sa lumabas ang katas, pine-ferment ng mahabang panahon bago maging wine. Proseso ng pagbibigay ng sarili, pagpupurify, paghuhubog, para maging handang maipamahagi sa iba. Mga kapatid? So, paano kayo? Paano kayo? Paano nyo nakikita ang inyong sarili na dinudurog? Anong mga pagkakataon sa inyong buhay na you die to yourself para maibigay mo sa iyong kapwa o sa iyong mga mahal sa buhay man lamang? Kung gaano kayo karami, mga kapatid, ganun din karami ang inyong halimbawa. Pero maaaring makapture natin sa kakaunting mga salita dahil baka naiinip ng iba, tumitingin na sa orasan. Kung ikaw ay nakapagpalamang, numero 1, mga kapatid, nakapagpalamang ka, nakapagparaya ka, nakapagbigay ka ng bahagi ng iyong sarili, o ang iyong mismong sarili, o ang iyong tinatangkilik, isang indicator na kaya mong mamatay sa iyong sarili. Kahit alam mo na, kailangan mo ito. Oras ko ito Di dapat sa akin ko ito ginugugol. Lakas ko ito, bakit ko ito? Bakit ako magpapakapagod sa'yo? Magpapakapagod sa'yo. Pero kung maluwag sa dibdib mong naibibigay yun, mga kapatid, sorry, napalakas sa aking boses. Kung maluwag sa dibdib mong naibibigay, at naramdaman mong mayroong namatay sa'yo, siguro yung pride, o merong nakalas sa'yo, merong enerhiyang pasa mo sa iba, yung positivity, yung blessing, pagkamatay yun sa iyong sarili. Kasi mga kapatid,
para ma-bless mo ang iyong kapwa, ang salita ay hindi sapat. God bless you, tapos na. Nagsisimula doon. Pero nasusundan ng gawa, pagpipira-piraso, pagbibigay ng sarili. At ultimately, ang pag-aalay mo ng iyong buhay o kung kinakailangan ay kamatayan para ang iba ay mabuhay. May time pa. Paano mo masasabi ngayon na naialay mo na ang iyong sarili, ang iyong kamatayan para sa mga nabubuhay mo pang mga mahal sa buhay? Wala ka ng lakas, inaalagaan ka na nila, ikaw na ang pinakakain, ikaw ang pinapaliliguan. Dati ikaw ang gumagawa nun sa kanila, pero ngayon ikaw na ang umaasa sa kanila. Yun ang pinaka-importante mong ministeryo sa kanila. Dahil nabibigyan mo sila ng pagkakataon na magsilbi sa kapwa, sa iyo. Binibigyan mo sila ng pagkakataon na makapagkawang gawa concretely. Sa iyong sakripisyo, paglunok ng iyong pride, pagpaparaya, sige, bihisan niyo ako. Kahit nahiyang-hiya ka, hubad ka sa harapan ng iyong mga anak, paliliguan ka. Pero ano ang hindi mo kayang isakripisyo para sa kanila? Simula sa simula hanggang kamatayan, sakripisyo ng magulang. Alam niyo po yan. Higit pa sa mga anak, kayong mga magulang. Ito nawa ang biyayang tanggapin nating mga anak, mga kapatid, na maluwag sa dibdib nating isumiti ang ating sarili sa ministeryong ito. Ma-realize na natin ngayon pa lang habang tayo malakas pa na tinatawag tayo sa ganitong dying to self. At ang biyaya nawang ito ng banal na Eucharistia ang siyang mag-sustain sa atin. Ang ating tinapay ng buhay habang naglalakbay tayo hanggang sa dulo ng ating panahon at sa simula ng buhay sa kawalang hanggan.